How are you? I'm Anay Mujib and welcome back to my channel. Mama! Opo! For today's vlog, medyo hectic ang schedule ko dahil ang dami kong planong gawin. Sana... Mama! Opo! Tawag naman ang tawag! So ngayon, plano ko na pumunta ng salon. Sasamahan ako ng sister-in-law ko mamaya after ng work niya. And, ayan, kung mapapansin nyo, wala yung mga cushion kasi nga lalabhan ko rin. Laba day din ako ngayon dahil ang mga parent-in-law ko nasa Hunsa. Opo! Nasa farm nila kasi lalagyan... Opo! Sandali lang! Tutubigan nila yung mga halaman nila doon. So, umuwi muna sila. Nung isang araw pa sila umuwi, nung Sunday. Tuesday na ngayon. Opo! So, ayan, vlog muna tayo habang wala sila. At ngayon, papakita ko sa inyo yung paano sila gumawa ng tsaa dito. Kasi kakaiba talaga yung tsaa nila dito. Kahit ako nabigla ako nung una kong narinig yun. At ituturo ko sa inyo. Ang tsaa nila, nilalagyan nila ng asin. What? At hindi ordinaryong asin. Siyempre, nasa Himalayan ranges tayo. So, ang asin nila is Himalayan salt din. Mamaya, papakita ko sa inyo kung paano yung gagawin. Hindi siya durog. Buo siya na lulutuin. Lulutuin! So, ayan. Magpapakulo tayo ng tubig. Lagay na ako ng tubig dyan. Etong tsaa na gagawin ko para lang... Si Babo na. Etong tsaa na gagawin ko para lang naman kay Sudi. Kasi wala naman ang in-laws ko dito. Hindi ako masyado pala tsaa dito. Mas nagmamilo ako kaysa tsaa. Padede man pa rin kasi tayo. Iniwasan ko muna yung mga kafinkat yun. Ang ginagamit nila ditong gatas is Olters. So, hantayin natin na kumulo. At papakita ko sa inyo kung paano gagawin. Right. Takbo siya agad sa akin kasi may naririnig na aeroplano. Kasi dito sa area namin, malapit kami sa airport. Airport nila dito sa Gilgit. So, yan. Madalas siya nakakarinig ng aeroplano, ng helicopter, kasi helipad din doon sa lugar na yun. So, saka na pala ako guys magka-house tour para sa inyo na updated kasi nga yung maraming nagbago. So, ayan na itsura niya. Kumbaga paduduguin nila yung tsaa. Yung kulong-kulo. Sa kanila bubuhusan ng gatas. So, pag ganyan na, pwede na natin lagyan ng gatas. Kasi kumukulo na yan. Yan. Tapos, pakukulayin pa natin ng husto. Be right back. So, ayan, kulong-kulo na. Kung mapapansin ninyo. Ayan. Yes po, and this is the time na lalagyan na ng Himalayan salt. Ayan. Ginaganyan nila para matunaw. Tapos titignan natin kung maalat na. So, ganyan yung tsaa nila dito. May asin. So, ganyan yung tsaa nila. Nilalagyan nila ng Himalayan salt. Kapag pangluto, ganun, ang ginagamit nila is durog. Dito ang kulay, puti. May pagka-pinkish pero konting-konti lang ang difference. Pero, yung mga nakikita nyo sa market na pink, hindi talaga totoo yun. Mga ano na yun, ginamitan na ng mga food color. So, pag nadurog siya, may pagkaputi pa rin. Ayan o, may pagka-pinkish, diba? Pulbos na pulbos yung asin nila dito. Samantalang ang asukal naman nila is ganito, buo-buo. Malalaki yung butil niya sa asukal. Kesa sa asin. Ayan. Pino pa. At saka yan o, may pagka-pink siya, diba? Pink undertone. Makeup. So, ayan. Tapos na tayong gumawa ng tsaa. At samahan nyo ako, mag-iigib naman tayo. Papakita ko sa inyo saan kami kumukuha ng tubig pang inom.
pang-inom namin. Pero yung kay Babu kasi, bumibili kami sa labas, sa tindahan, or pinapakuluan namin yung tubig na kukunin namin. Let's take water! A few moments later. So, ayan, yung mga bata yung kasama ko sa pagkuha namin ng tubig. No, don't hurt. Ah, wait, my shawl. I forgot my shawl again. Let's go, kids! Ano? Hi, Ano! So ayan, sinama ko na yung mga bata dahil marami akong mga galon na lalagyan ng tubig. Gulo ng mga bata, no? So tagi-isa sila ng bote. Plus ako, isang malaking bote at yung kamerang ito. Hello, may dog, God. Careful, there's a dog. Yung bahay na to is sa auntie Nuri namin. So, auntie ni Sudi, kapatid ng babo niya, kapatid ng tatay niya. Dito kami madalas ni Babo naglalakad sa umaga o sa hapon kapag gusto niya ng lumabas-labas kesa sa kalye dahil maalikabok sa kalye. Dito at least may mga hayop siyang makikita. Ayan, may cow, may dog, may mga ibon. Tsaka malawak yung pwede niyang takbuhan. Mula doon sa gate na pinasok natin hanggang doon sa dulo, yan yung lupain nila. May mga alaga silang iba-ibang hayop. So, bagay na bagay sa mga bata. Tapos may mga manok din sila dyan. May bagong panganak nga na baka dyan eh. Nung pumunta kami dito, na witness pa namin ni Babu. Nung umpisa natatakot si Babu sa mga baka. Pero nung kinalaunan naman, nagugustuhan niya, tas gusto niya laging hinahawakan. Ang bata naman, hindi naman talaga natural na natatakot yan eh. Tayo lang nagbibigay ng idea na matakot sila. Pero sila talagang adventurous sila. Gusto nila subukan lahat. So ako naman, as a supporting mom, ayan, pinapasubo ko sa kanya lahat. Gusto niya hawakan ng mga baka o mga manok, pinapasubo ko sa kanya. So ayan, nagbukas na kami ng gripo. Pinapakinggan ko sa tubo yung tubig, pero wala talaga ako na ririnig na umaagos. Ayan, nagpatulong din ako sa mga bata. Baka hindi ko lang naririnig. Ayan, si Imros, pinapakinggan niya. Actually, isa-isa silang nakinig dyan sa tubo. Baka may naririnig sila. So sabi ko, sige, tingnan nyo muna. Baka may marinig kayo at maghantay na muna tayo pansamantala. In fairness, to mga batang to, madali naman utusan eh. Nakikinig din naman sila. Pero isa lang talaga yung pinaka kinaiirita ko. Lagi akong tinatawag. Kahit may ginagawa ako, Chachi, Chachi, Chachi. Chachi kasi ang tawag sa tita nila dito. At Chacho naman sa tito naman. Pero sa side yun ng father side. So, mukhang walang tubig dito. Pupunta kami sa kabila. Pero, papakita ko muna sa inyo yung river nila dito. Aha. Careful, ha? Zayim, don't go there! Zayim! Come here! No! Go back there. Welcome to Pakistan! Ang ganda mag-moment dito, diba? Tingnan mo naman yung paligid. Let's go. So, dahil sa nagmamadali ako at limited lang yung oras ko, ayan, nagyayaya na akong bumalik at mag-igib. Dahil magtatanghali na, magluluto pa ako at marami pa akong kailangan gawin. Let's go to Auntie Nuri house. Pag wala kasing ano dito, tubig,
may dalawang choices pa. Pero gusto ko kasi dito pupunta dahil maganda yung lugar. Doon tayo. Evacuate tayo sa kabila. Ang sarap lang dito mag-pause at mag-appreciate ng mga maliliit na bagay. Katulad nito, mga bulaklak na to. Ang ganda, diba? Ang ganda nila. Oh, ang bright ng color. Nakakatuwa lang. Nakakawala ng pagod, nakaka-relax. Pero kapag may panay tawag sa'yo ng chachi, parang gusto mo na lang umuwi. Yan yung count nila dito. May paglaro tayo sa count. Hindi ko lang nga sinama si Babo dahil nagmamadali ako. Kapag sinama ko siya, sigurado mapapatagal yung pag-iigib namin dahil gusto niya lahat hawakan mga baka na makikita niya. So ayan, finally, nagbubukas na ako ng pintuan para makapag-igib. Wala yung may-ari ng mga panahon na yan. So dire-diretso lang kami. Gusto kami yung kuha ng tubig. Dito naman, as long nakilala ka, pinapayagan nilang kumuha ka ng tubig. Kahit sa malalayong lugar pa. So, yung tubig naman na ito, pwede naman siyang inumin kasi filtered water naman siya. Hi! How are you? I'm Mujib and welcome back to my channel. Mahina na yung boses natin dahil nga may bisita kami sa labas. At nahihiya akong malakas na boses. So, nagmamadali ako ngayon dahil lalabas kami. Pupunta kami sa salon nila dito. Siyempre, papa-fresh tayo. Ayun, nakikita na kasi ang ebidensya. Mama! Ayun, nakikita na kasi ebidensya ng pagiging lalaki ko. Lumalabas din yung bigote at saka mga balbas ko. So, papatanggal natin yan at samahan nyo ako. Bye, guys. Guys, ito pala si Sonia, yung sister-in-law ko na sumama doon sa salon. Akala niya, picture lang, sabi ko video to, kaya nagtawanan kami. So, kumuha kami ng taxi sa labas dahil wala kami available na sasakyan na pwedeng sumama sa amin. At ayan yung makikita nyo sa labas, yan yung kalsada sa labas. Kitang-kita pa rin ang mga butataas na bundok, no? So, ito yung salon na pinuntahan namin. At ito yung itsura sa loob. At ako lang ang customer ng mga panahon na yan. Naswertehan ko na ako lang. Solo ako. At ayan yung dalawang naggawa sa akin. Sila yung dalawang nagbigay ng service sa akin. In fairness, ikakwento ko sa inyo ang buong detalye sa service na binigay nila sa akin after these videos. And ayan. Gulat na gulat pa ako, diba? At yan naman, next, sa mukha naman yung ginagawa sa akin, yung kilay ko. Ang ganda na pagkakagawa niya sa kilay ko, in fairness, nagustuhan ko. At gustong-gusto ko rin yung kilay niya. In fairness, o diba, ang linis. Threading ang tawag nila dyan. Medyo masakit, pero mas maganda kasi sa akin yung ganito dahil matagal yung pagtubo ng buhok. So, hindi ko kailangan palagi na nagpa-pluck. At mas manipis yung hibla ng buhok. Proven and tested ko na siya mula nang nag-umpisa ako magganito. Medyo makirot sa umpisa, pero is ganda, kumbaga. At ayan, natapos na namin yung buong services, yung session namin. Pag alis namin ng salon, full pack sila. Buti na lang dumating ako ng empty pa. At ayan, sinundo kami ni Babo Didar, yung uncle ni Sudi.
In fairness, napaka-expert niya mag-drive. Kahit one-way, nagagawang two-way. At napaka-masayahing tao nitong uncle namin. Kita niyo yung paligid, di ba? Ang taas ng mga bundok. A few moments later. Ayan, kararating ko lang galing sa... Yes po! You want to be in my vlog? Yes? Opo! It's a bird! Pag nagsasalita talaga po nagbablog ako, gusto niya may kausap din siya. Opo! Ha? Ang alin? Ang ibon! Ano yun? Ano yun? Ah, ang alin? Ang alin? Ah? Ha? Speak in English, no? Binubu... Ito talaga. So, kakauwi ko lang galing sa parlor, sa salon. At sobra akong nagulat sa service nila. Sobra akong nagulat sa service nila. As in, hindi ako na-inform. Hindi, joke lang. Sobrang, kasi nga, sa Dubai, opo. Di ba, ang hirap mag-vlog, tapos ganito, may kausap na hindi ko naman naintindihan yung salita. Gusto niya kausapin ko siya, hindi ko naman siya naintindihan. Ang alin? Kako in Rose there. Go outside. Kako in Rose there. So, ayan, ito na nga yung kwento. So, nag-schedule ako today kasama yung sister-in-law ko, Pizza ni Sudi, na pumunta ng salon dahil nga magpapa-wax ako. Kailangan ko na magpabawas ng mga sumpa. So, ayan, nagpa-wax ako ng legs and arms ko. Pagdating namin sa salon, sabi ko full body wax. Ang ginagawa kasi sa Dubai, yun lang din na sinasabi ko. So, sa Dubai kasi, pag sinabi mong full body wax, arms, armpit, full legs, full arms, armpit, full legs, and then yung bikini. Pero dito iba. Nagulat ako. Sobrang nagulat ako na parang, nauna kasi yung paliwanag. Sabi ko, okay, yan na yung gagawin. Tapos nagbayad na rin ako. Bago ako pinasok sa kwarto, nagbayad na muna ako. Opo! Opo! So, yung pumasok na ako sa kwarto, tapos pinahiga na ako, nag-umpisa na, gulat ako! Dalawa sila! Yung isa, nag-aano sa kabilang legs ko, tapos yung isa, nag-aano rin sa kabilang legs ko, nag-wax din, naglalagay na ng, ha? Sabay kayo? Hindi ako prepare. Parang nasasaktan ako, di ko alam kung saan ako masasaktan, sa kaliwa o sa kanan, kasi pinagsabay nila. Tapos ito pa, mas nagulat ako, yung full body wax pala nila, leeg, literal na pababa. As in, pati likod ko, pati tiyan ko, natanggal nila ang balahibo ng buong katawan ko. Promise talaga. First time ko na-experience yung gano'n. Sobrang saya ko na tip ako ng malaki sa kanila. Kasi good service eh. Kapag good service, talagang dapat bigyan ng tip. Para maganahan sila. Pagdating mo, pag bumalik ka, at least, ito yung nagbigay sa amin ng tip eh. Diba? Ganun, magaganahan sila, ma-excite silang makita ka. Hindi yung, ito na naman. Parang down na down sila pag nakikita ka nila. Pero, nagulat ako. As in talagang, sabi ko nga pagkatapos nila, tapos nilang mag-wax sa akin. Sinabi ko talaga, I feel lighter. I feel I lost 1 kg. Kasi ang kapal na ng buhok ko. Kasi pinagliha ko ni mama sa balot, so makapal talaga yung balahibo ko. Makapal, balahibo talaga. Ibon ka. Makapal yung buhok-buhok ko. So ngayon, hindi halata kasi lagi ako balot. Pero, promise, sobrang saya ko. Excited ako i-share sa inyo yung experience dito. Sabi ko nga bago ako umalis dito sa Pakistan, pag bumalik ako ng Dubai, uulit-ulit ako sa salon na yun. At this time, nagtanong na nga rin ako, nag-inquire ako ng food spa. Kasi gusto ko rin ipa-experience kay mama yung salon.
Kasi never pa siya nakapasok, never pa siya nagpaano ng kahit na ano sa katawan. Gusto ko pa-experience sa kanya yung, and then, maliban sa lahat-lahat na, nilibre na yung eyebrows ko, yung eto, tapos eto, libre na. Samantalang pag sa Dubai yun, 10 dirham. Dito libre. Kaya sabi ko, ay, ang saya. Na-excite talaga ako. Parang na-excite akong bumalik ulit. Ganon yung pakiramdam na, ay, thank you. Hindi nga lang talaga pwede mag-video doon. Pagdating ko pala, walang customer. Ako lang mag-isa. Pero nung umalis ako, dumami yung tao sa loob. So, sa ganun kasi, bawal lang mag-video. So, kind of respect, diba? So, swerte ako sa business. Katulad ni Francis, kapag pumapasok siya sa restaurant, walang tao, pag kumain na siya, dadami na yung tao. Ganon din ako. Kaya, babalik ako doon. Promise. Na-excited ako. Kasi nga, nung mula dumating ako dito, pangatlong punta ko na dito sa Pakistan, diba? Nakikita ko yung mga salon-salon na ganyan. Pero, fully covered kasi. Kaya, na-curious ako. Ano kaya yung mga yan? Baka henna lang o makeup lang. Pero, kumpleto sila, in fairness. Pakita ko sa inyo yung mga clip dahil nga pagpasok ko, yung ako pa lang ang customer nakaw ako ng mga video. Yun. Nakapag-video ako sa kanila. Pero, ang galing lang. Ang professional lang. Na-excite talaga ako. Yun nga lang ang na-disappoint ako. Pero okay na rin. Parang nawala na rin sa akin yun. Hindi oil yung ginamit nila. Lotion. Mas prefer ko kasi yung oil, lalo na lavender oil, diba? So, ayun, pag bumalik ako doon, magdadala na lang ako sarili kong oil para safe. Tapos, hindi din naglagay ng pulbo bago i-wax. Diba nilalagay ng pulbo yun bago i-wax? Sa kanila talagang, lagay ka agad sila ng yung mainit na wax. Walang kahit na anong pulbo, Tapos, strip ka agad. Na parang, hi? Di ba dapat may pa-warning muna? Ito na. Sila talagang, tas dalawa pa man din sila, pinagtulungan ako. Mas lalo ako nagulat na bigla, ha? Pero hot wax din ang ginagamit nila dito. Akala ko nga cold wax, kasi tinanong pa nila ako, anong ginagamit mo sa Dubai? Kasi sabi ko, nagwo-wax na talaga ako. Sabi ko, hot wax, hot yung nalagay sa spatula, nalagay. Tapos, okay, we're not using that. Okay, what you're using here, sabi ko. Tapos, cold daw. Pagpasok ko, naglalagay sila, hot to cold pa ba to sa inyo? Nainitan ako, in fairness. Kung cold ito, ano pa yung hot sa inyo na nainitan ako sa pinahid nyo? Tapos, yun pa, buti na lang, kasama ko rin yung sister-in-law ko, na utusan ko na magpabariya ng dinala kong pera. Kasi nagdala ako ng extra. Binigyan ako ni asawa ng budget, 5,000. Ang lahat ng services na pinagawa ko, worth 5,000 din. So, mga nasa 64 or 65 dirham. Mura na, diba? Samantalang sa Dubai, kapag binayaran ko yung service na yun na pinagawa ko, kulang-kulang 200 yun o 250 sa Satwa. Pero dito, 'di ba? 5,000 rupees. So nasa 64 dirham lang 'yun. Kaya sabi ko, sulit na, okay na. Kaya na-excite lang ako i-share sa inyo. Ang saya lang. Tapos nabawasan na yung aking sumpa, 'di ba? Pansin niyo ba? Pantay na ang kilay ko. Pantay na siya. Tapos wala na yung mga bigote ko at balbas ko. Nabawasan na siya. So, ayun lang. Gusto ko lang i-share sa inyo yung experience ko for today. And, see you on my next vlog. And always remember, stay beautiful in here. Ang tagal ko na hindi nasasabi yun, diba? So, see you on my next vlog. Bye!